Uy, anong problema mo? Makaisip ka naman, parang kasal yung mundo. Hindi ko lang kasi mag-gets bakit nasali sa discussion ni Sir yung RA 9184 o procurement law. Sabi naman yung course natin eh. Hindi ko lang mag-gets kung ano yung relationship niya sa course natin. Hindi ka siguro nakinig kanina kay sir, no? Oo, Nakatulog ka. inaantok ako eh. Yan, kasalanan mo yan. Hindi na nga lang. Explain ko lang sa'yo ulit kung ano ba yung diniscuss ni sir kanina. Pero para hindi ka makatulog at saka hindi boring, maglakad-lakad na lang tayo. Ano, game ka? Sige, tara. Uy, teka. Tingnan mo ating pintuan na to. Ano ba yung napapansin mo? Glass yung ginamit na material, so transparent siya. Yes, tama ka. Katulad din yan ng objective natin sa ating report. Kung saan nagpapakita ito ng transparency para malaman ng tao o ng mga Pilipino kung saan ba ginagasta yung pera nila. Para maiwasan din yung korupsyon at para matrace din kung saan ano ang pupunta. So kung yun pala yung objectives ng procurement law, ano naman ang coverage nito? Uy! Lalo ka ako, meron ka ng mga Before ko sasagutin niyang tanong, may tanong mo lang. Hindi ka ba sa lahat ng bansa? Hindi siya kaya nga, RA 9184 is applicable lamang sa lahat ng sakit na natin. Change and even sa mga Ganun ba? Parang nagugutom na ako. Kaya, saan mo gusto kumain ng kantin? Ang ako gutom na rin. Pero marami namang kantin dito sa USM, katulad ng Shops Canteen, City Eye Canteen, Seat Canteen, Gas Canteen. Ikaw, saan mo gusto kumain? Doon na lang tayo sa si canteen kasi mas mura at masasarap yung pagkain. Ano nga tara? Sa process ng BD, mas pinipili kung saan tayo makakamura at the same time, mas maganda yung quality. Akala ko ba sa Seat Canteen tayo? Bakit dito tayo kakain ngayon? Dito yung mas malapit eh, tsaka wala masyadong tao. So peaceful tayo sa tayo. Katulad din sa mga feeding methods. Feeding methods, meron tayo dalawang unit. First is yung public methods, tsaka sa alternative methods. Kasi dito sa alternative methods, minsan hindi na isa sa papubliko ang mga feedings. Kasi nga, katulad ng mga lindol, mga calamities, or mga emergencies. Isip ko lang din, iba kanina nagplano tayo. So parang katulad din yun sa tinatawag natin bidding process or procurement process na tinatawag. Kasi yung una is meron tayong tinatawag na pre-procurement conference. The second one is advertisement. The third one is bid preparation. Ang ika-apat is opening of bids. Pang-lima, bid evaluation. Ang pang-anim at saka ang pang-pito ay yung post-qualification saka contact signing kung saan dito nang piturmahan ng kontrata ng mga suppliers na nanalo sa Hala, hindi pa pala tayo nakabili ng pagkain natin saka hindi ko pa nasagot yung katanungan mo na kung paano ba marirelate yung topic news kanina which is yung RA 9184 sa kurso natin kay Ay hindi, okay na. Nagets ko na kasi sa susunod na mga panahon, if ever na may work na tayo or may mapasukan na tayong company, mapapublic man or private, related dito yung bidding na tinatawag. Halimbawa, gagawa tayo ng projects. So, or magpapatayo tayo ng mga infrastructures and kailangan natin ng materials. So, idadaan muna natin sa bidding. Buti naman, nag-gets mo na, hindi ko na kailangan na-explain sa'yo. Sa susunod, huwag ka na matulog sa klase para alam mo kung paano marirelate yung mga diniscuss natin nilo sa kurso natin o sa profession natin sa susunod bilang Okay po. Salamat pala sa pag-explain mo pero gutom na ako eh. Tara, bilhin na lang tayo ng pagkain. Tara!